kadto ako mga ko sila. Siyempre, first time ang gabantay. May mga stripteasing dito. So just imagine my pag-word, maayo na lang, despite of ang tumanggap, nagalilapat ako sa kanto. You still take care of me. Amo kita sinakapalangga sa Ginoo. Amo kasi nakapalangga sa Ginoo. Ano ka man na klase sa kabuhi, may ala ka sa una. Wala na to. When you receive Christ, He restores your life. Because palangga kanya. Palangga kagid sa Diyos. Kaya hambal diri gani, wala sa broken life kaya hindi kaya kay uhon sang Ginoo. Wala sang bondage nga hindi kaya i-set free, hindi kaya waskon sang Ginoo. Wala sang mga bagay sa kabuhi mo nga hindi mo kaya, nga hindi kaya sang Diyos. Kuha nyo? So, ang transformation na ito natawag begins with deliverance and salvation. So, kung naluwas ka, may deliverance ka. Kangay kay Mary Magdalene. Ang balire, sa 1 Corinthians chapter 6, verse 11, amado, and that is what some of you wear. But you are washed, you are sanctified, you are justified in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of God. So, a promise of the Lord. May time kita kaisa nga daw ginabalik-balik sa yawa. Amo kasi sa una, kasukla smile. Sa wala pa saya dire, wala pa sa gasimba sa kanino kay Christ. Sus day hindi na yan mag-smile na baga ni sa nibon. Wala gina sa kuno gaagi dito ya sa iya tindahan ya kay nahadlok gina sa iya kay isog-isog sila nga babae. Pero when she received Christ, tubong palatawa na sa no? Ang glory sa Ginoo araw na siya kay bangod hambal diri. Balik-balik ko na sa yawa sa inyo nga amo kasi ni ever since ako ginapabalik-balik, way ka pulos na klase, amo kasi sa una ginobra mo. Pero panong dumay ini nga word, ginilimpyuhan ka, gintinluan ka, you are sanctified and justified. Wala na. Deleted na to tanan mo nga sala. Erase na sa ginugasan ka na sa Ginoo. Gani, i-recite na siya nga verse. Hamba sa Ginoo, you were washed. Di ba? So, natapos ko na. Kagara dire, hamba dire yun sa John chapter 8 verse 36. Hamba ito. Hamba sa John chapter 8 verse 36, wala mabutang. If the Son sets you free, you will be free indeed. Diba? If the Son sets you free, you will be free indeed. So, ang tanan nga nahilway sa I am free. Jesus sets me free. Hampalapit na na. Jesus sets me free. Oh, amoy na sa. So hindi ka na subong marites. Kung marites ka man, marites ka na lang karon sa pag-witness para sa Ginoo. Hindi ka na manichuchu. Kaya hindi mo na ginachuchu mo neighbors, kundi ginachuchu mo na kung paano ka ginbago ni Jesus. Ginachuchu mo na ang pag-set free ni Jesus sa imo. Kung palahubog ka sa una, nagaligid-ligid ka sa kainan, nagaligid ka subong sa presensya sa Ginoo. Wine of the Spirit. Amo ina kita subong. So liwat, hambagani, Jesus sets me. Hambala, liwat? Jesus sets me free. Amen. So amo ina so kung Jesus sets you free, in-transform ka ni Jesus. Ang next point, amo ning matabo. Transformation produces devotion. So, pasensya na, mahina, gikuya, madugay, gikuya. What is devotion?
When devotion is defined as profound dedication, loyalty, or religious fervor, manifesting as intense affection for someone or dedication to a cause. When you say devotion, amo niya tawag bala nga sa Ilonggo, makugi, matutong, di ba? Amo na ang kakugi, matutong, natong. Kumbaga, kung ginbago ka ni Jesus, so dapat subong ang imo devotions, ara na may devotion sina pakadto kay Jesus. Hambali na dira sa example na da, imo prayer life. When you receive Christ, kamusta imo prayer life? Kamusta? Kung sa una nga tiyempo, may mga kilala kami, mga days, aga pa sa mga kung makana nyo, aga first mass, aga pa na, ato na to siya. Pagkagabi nga misa, ara naman na siya. Tapos, makita ko na saya daw, aga pa, nagaluhod na. Sa pagkahapon, may luhod na naman. That is devotion. Dibutado na tawag natin pala. Dibutado, pero kita subong, kay ara na kay Christ. Kamusta kita? Pagabot pa lang gani, 9 o'clock nga panimbahon din kita. Ano oras nag-aabot? So, guilty kami sinaya, ano oras kami nag-aabot. No? So, ano ko ganyan, bago ito patay, igo na naman ko si Karon sa wadi ko mo, kaya late kami. Diba? Kung kaisa, sometime sa una nga wala kay Christ, dama kita, baw, dapat ato na kami to. Magkakwarisma na ho, baw, subong pa na, ginaprepara na sa iba nila mga paso. Kay bagod, grabe na devotion sila, ini nga ginasimba. Pero kita, amo na kung kisa sa una, mga bata, gamba mo kisa sa aga, ganila sa ila ibayo. Pwede pala sa gabi, prepare nyo na yung mga bayo. Para sa pagkaaga, hindi kita magnilasay. Kuha nyo, di na mahambal, devotions, when God changes you, when God transform you, dapat ara ang devotion. Taga, sino ang nagbago? Dito na dapat ato nga devotion. Una-una, yung mo prayer life, pagkabugta mo pa lang gani guro, lumpat ka na, wala ka na pa thank you, ay ka na pray. Tama, hindi? Kaya damo na brown, makinanglan ko na mag-init tubig, kinanglan ko na mag-tigang, kinanglan ko na, kaya malit na ko. Kaya paano hindi ka malit? Kaya rin nag-alarm na alas 4, bugtawan mo, alas 6. May kilala ka sa mga ingit-ingit ko daw nag-tiriring ng ako nga. Mati, isang kwan, pila na mag-alarm, wala ka balalagon. May mga tayo nga kaisa nga gahambal kita, pero kung maabot sa mga kasal, fiesta, mga okasyon, temprano pa kita gakanto. Pero paabot sa panimbangon, ano oras kita gaabot. Pasensya na, kung may naiguan ka mo, kaya ako mismo naigo man. Diba? So that is devotion. Dapat ga-produce kita devotion. Kay si Mary Magdalene, natawan niyo pala sa Luke chapter 8 verse 3. Gahambay siya yan, she supported the ministry ni Jesus. Gasunod siya, gi-follow niya si Jesus sa Mark chapter 15 verse 40. Nabutan na da. Sa Mark chapter 15, si Mary, sa ginbag mo siya, naging